po tayo, mga mahal na kapatid. Manalin Diyos. Salamat po ng marami, Ama. Muli naming nasapit ang banal na pagsamba. Salamat po. Lagi kang naaawa sa aming kalagayan. Batid mo, Ama. Lagi naming hinahanap ang ganitong pagtitipid. Lalo pa nga, pagka kami nagbabalik tanaw ng aming buhay, nagdurugo ang aming mga puso. Pag naaalaala namin ang lumipas na panahon, na kami ay masayang sumasamba sa iyo sa loob ng kapilya. Ang gusaling sinatahanan ng iyong pangalan at ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama. Sa panahong ito ng labis na mga kanumbaya ng buhay, hindi mo binibigo ang aming mga pagsamba. Wala man kami sa loob ng iyong tahanan. Ipinadarama mo sa amin, kasama ka namin. Inaaliw mo kami. Pinalalakas mo ang iyong mga anak. Salamat. Salamat po, Ama. Hanggang ngayon, nakatatagal pa rin kami. Binubuhay mo lagi ang aming pag-asa. Salamat po sa pag-iingat at pagliligtas mo sa amin. Salamat na nanatili sa amin ang pananampalataya. Hindi mo itinulad sino man sa amin. Mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Manghihina at mawala ng pag-asa. Kundi mo aming Ama, ikaw ang lagi naming nadarama sa aming buhay. Ang totoo sa panahon ito'y lalo naming napatunayan ang iyong kabutihan at ang katapatan mo sa iyong mga pangako. Sapagkat sa panahon ito'y lalo naming nakita ang iyong gawa. Ang maraming himala mo sa buhay namin. Purihin ka aming Ama. Sambahin ang banal mong pangalan. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Maawa ka po. Tawarin mo na po kami sa aming mga sala. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Panginoong Jesus, salamat ng marami. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa.
Sa aming mga pagtitipon, tinutupad mong iyong pangako. Narito ka lagi sa aming mga pagtitipon. Pinalalakas mo ang iyong mga hiling. Maawa ka, Panginoon, ipamagitan kami muli sa Ama. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri sa iyo. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, kahabagan mo po sana. Lagi kaming maging sabik sa pakikinig, higit sa lahat, buong pananalig na sa katuparan namin ang iyong mga kalooban. Malagi po kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal na kapatid. Hangarin po ng mga magulang na umunlad sa buhay na ito upang maging mabuti ang kalagayan ng kanilang sambahayan at mabigyan ng magandang edukasyon ng mga anak alang-alang po sa kanilang magiging kinabukasan. Ang mabubuting mga kabataan man ay nagsisikap din at ginagawa ang kanilang buong makakaya upang magkaroon ng katuparan ang mga hangarin nila sa buhay. Kalulungkot lamang po na may mga lingkod ng Diyos na bigo na matamo ang mabubuting hangarin sa buhay. Dahil dito, mga mahal na kapatid, mahalaga po na pag-aralan natin kung paano matatamo ng mga tao ng Diyos ang mga pangarap nila sa buhay na ito. Sino po ang dapat makilala at maunawaan ng mga lingkod ng Diyos kung hangad nilang matamo ang kabutihan sa buhay nila? Wala po iba kundi ang Diyos. Hindi dapat asahan ng tao kanyang karunungan, ang kanyang lakas, kayamanan, upang matamo ang nasa ng kanilang puso. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa Jeremias 9:23-24, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Wag. Kung mayaman ka, huwag mong ipagmayabang. Kung marunong ka, huwag mong ipagmayabang ang iyong karunungan. Kung matalino ka, huwag kang maging palalo. Ayaw mo. Sino po ang dapat nating makilala at maunawaan kung hangad nating matamo ang mga kabutihan sa buhay? Ang sabi ng Diyos, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Yun dapat nating ipagmalaki. Doon tayo dapat maging proud na nakikilala natin ang Diyos. Tatamo natin ang wastong pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. So, makatwid, mga kapatid, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay sa Kanya umaasa. Sa Diyos nila ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. Kasi ibiniyaya sa kanila yung tunay na pagkakilala at pagkaunawa tungkol sa tunay na Diyos. Hindi naman yan tinanggap ng lahat ng tao, mga kapatid, di ba? Marami nating mga pag-aaral. Maraming mga tao, opo, kumikilala sila sa Diyos.
Nagsisimba raw sila sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila nakikilala o nauunawaan sino ang tunay na Diyos. Sa palig natin ang mga biniyayaan ng Diyos ng ganitong pagpapala na makilala natin siya kung sino siya at matamo ang tunay na karapatan, ang karapatan sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Yun ang dapat natin maging matatag na pananalig. Yun ang dapat nating ipagpauna sa buhay natin. Hindi yung natamo nating kayamanan, karunungan, o kapangyarihan. Tunay na lingkod ng Diyos, hindi yan. Bakit po makatwiran lamang na sa Diyos natin ipagkatiwala ang ating buhay, ang ating kapalaran? Katunayan na ang Diyos ang ating nakikilala at nauunawaan. Sabi mismo ng Diyos sa Jeremias 29, sa 10, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ano po ang garantiya ng Diyos tungkol sa mga plano niya para sa atin? Ang sabi niya, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Mga magulang at mga anak na naghahangad ng katuparan ng kanilang pangarap sa buhay. Sana po narinig ninyo ang pahayag ng Diyos. At hindi lamang narinig, sana'y lubos ninyong sampalatayanan. Hindi lamang tayo ang nag-iisip ng ating ikabubuti, kundi una at higit sa lahat ay ang Diyos na puspos ng biyaya at pagpapala. Bakit hindi po alam ng tao sa ganang sarili ang ikabubuti niya? Ano mang katalinuhan at karunungan ng taglay niya. Kaya hindi niya dapat ipagmalaki ang kanyang mga natutunan. Hindi siya dapat magmayabang. Sabi ni Jeremias sa 10:23, walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Totoo ito, mga kapatid. Ito ay realidad sa buhay ng tao sa daigdig. Wala pong sino mang nakakaalam kung ano ang magiging resulta ng anumang kanyang gagawin o kung ano ang kanyang magiging kalagayan sa hinaharap na panahon. Wala. Wala pong taong may kapangyarihan sa kanyang buhay. Ito po ay lalong pinatutunayan ng katotohanan. Hindi kayang takasan ng tao ang mga pagdurusa sa buhay, lalo na ang kamatayan. Kaya ang sabi ng Diyos kanina, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Sino po ang dapat nating ituring na tunay na kayamanan? Sa Job 22:25-28, ang sabi ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang kintot pilak na iyong papahalagaan. Ano po ibig sabihin ito, mga kapatid? Ang sabi po, sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala. Kasi ano man yung itinuturing ng taong mahalaga sa buhay niya, yung pinakamahalaga, ay hindi siya papayag na mawalan sa kanya. Ang pagpapahalaga niya ay laging una ron. Di ba? Hindi niya papayagan maglaho yun. Sa panig natin, mga kapatid, kung ang Diyos ang itinuturing nating kayamanan, hindi rin tayo papayag na mawala sa ating buhay ang Diyos.
Ang pagtitiwala natin ay nasa Kanya. Ano ang garansya? Kapag ang Diyos ang itinuring nating kayamanan, kung ang Diyos ang tiwala natin ang pag-asa at pag-asa, ang sabi pa, papakinggan niya ang iyong panalangin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Mga kapatid na mga kabataan, sana narinig nyo ang pahayag ng Diyos. Ang salita ng Biblia. Kung ang Diyos ang ating tiwala, kung ang Diyos ang tinuturing nating kayamanan, pinakamahalaga sa buhay natin, lagi ka ang wika, magtatagumpay sa iyong mga balak. Marami kayong mga plano sa iyong buhay. Gusto mo ganito? Gusto mo ng maayos na kalagayan sa hinaharap? Matatag na hanap buhay? Pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ano man yun? Ano man yung plano mo? Ano man ang balak? Tiyak na magtatagumpay. Ang landas mo ang wika'y magliliwanag. Eh, ang mundong ito'y puno ng kadiliman, di ba? Di sa lahat, pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ano pa ang kulang sa atin? Kung ang Diyos ay laging makikinig sa ating mga panalangin, ano mang hinihiling natin ay tinutugon niya. O, ano pang ating magiging kabiguan kung lagi tayong magtatagumpay? Ano pang kadiliman ang darating sa ating buhay kung ang ating landas ay nagliliwanag na lubos? Pero anong kondisyon ng Diyos? Sapat naman na tayo kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo? Hindi. Hindi sapat na tayo lingkod ng Diyos. May kondisyong hinahanap ang Diyos. Ano yun? Para mata mo ang mabubuting hangarin. Ano pat magiging maayos ang ating buhay. Jeremias 7:23, ang sabi ng Diyos, inutusan ko silang sumunod sa akin. Sinabi kong pamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko. At magiging maayos ang kanilang buhay. Narinig yun, gusto nating maging maayos ang buhay natin, mga kabataan. Lagi ka nakatuon ang inyong isip, ang inyong puso sa hinaharap ng buhay ninyo sa daigdig. Tiwala niyo sa Diyos. Paano? Mamuhay kayo ng ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Sumunod kayo sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Mabuhay kayo ng malinis at matuwid. Sabi ng Diyos, magiging maayos ang inyong. So kung dahilan kung bakit lagi tayong pinapayuan at pinaalalahanan na maging masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Ito po dapat laging tinitiyak ng mga magulang na ang kanilang buong sambahayan ay namumuhay, nakasalig sa mga utos ng Diyos. Kaya lagi tayong nakasubaybay sa ating mga anak, sa kanilang mga lakad, araw-araw, kahit sila'y malalaki na. Matawagan nawa ng pansin ng mga kabataan. Maunawaan ninyong lubos na bayan tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat umayon sa takbo ng pamumuhay ng mga tao sa sanlibutan. Malugihan po ba ang lubos na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Sabihin pang isinakripisyo natin ang ating sariling kapakanan at kaligayahan na labag sa kalooban ng Diyos. Ano ang naghihintay na kapalaran ng mga masunurin sa Diyos? Ang sabi ng Biblia sa awit 103, nasa kanila ang pag-ibig ng Panginoon na walang hanggan. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Kita niyo mga kapatid, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Paano tayo mapapahama? Paano tayo madadamay sa mga kasapunaan, sa mga kaguluhan at mga salot kung ang pag-ibig ng Diyos ay namamalagi sa atin?
Paano tayo magkukulang at mabibigo kung ang gawa ng Diyos ay laging nakaukol sa atin? Kaya wag po nating isusuko ang pagsunod sa Diyos. Kahit ano pang ating maranasan sa buhay, upang mamalagi sa atin ang kanyang pagpapala. Mga mahal na kapatid, tatanungin po kayo, saan man kayo naroon ngayon? Kumusta na po kayo? Tiyak, ang isasagot ninyo, okay lang po kami. Opo, okay lang tayo sa awa at tulong ng Ama. Ngunit sa loob ng ating puso, naroon ang mga kapigatian, ang mga naipong kalumpayan at pagdadalamhati sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ang sinisikil nating mga paghihirap ng kalooban, ang tinitiis nating mga hapis at kaapihan, nasarili natin, tinitiis natin ang lahat, tinitiwala sa Ama, pinatutunayan natin ito, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At hindi natin pinababayaan, lalo na ang pagsamba. Sapagkat iisa ang ating kailangan sa buhay natin, lalo na sa mga panahon ito. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Ang kailangan natin ay ang pagsamba. Sapagkat sa pagsamba, narito ang paglingap ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ano po ang anyaya ng Diyos sa mga nangangailangan sa Kanya? Isaiah 30:18, 20 hanggang 21. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Halina kayo mga kapatid, lumapit na po tayo sa ating mapagkalingang Ama. Kanina pa po siya naghihintay sa atin para tayo ay pagpalain. Narito ang Diyos naghihintay upang tulungan tayo at kaabagan. Buksan ninyo ang iyong dibdib sa harap ng Diyos. Siya po ay kanlungan sa atin. Isigaw ninyo sa Kanya ang laman ng inyong mga puso. Isumbong ninyo sa Kanya ang inyong mga kalumbayan at kaapian. Ano ang sagot ng Diyos sa mga anak niyang hindi malaman ang gagawin sa dami ng alalahanin sa buhay? Ang sabi ng Biblia, maririnig ninyo ang Kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Mga kapatid, karanasan natin ito lalo sa mga panahon ito. Gaano kadalas na beses sa buhay natin sa mga panahon ito, hindi natin malaman ang ating gagawin dahil sa gipit na kalagayan. Pero ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Ginagabayan niya at itinuturo sa atin ano ang dapat natin gawin. Kaya hindi tayo naligaw, hindi tayo napahamak. Ang sinarito pa rin tayo, nakaharap sa Diyos sa pagsambang ito. May buhay at may lakas. Higit sa lahat, nasa atin ang tunay na pananampalataya. Nagliliwanag na maningning sa atin ang mga aral ng Diyos. Sinisikap nating ibuhay sa araw-araw. Sapagkat ang Diyos, ang siyang laging gumagamay at umapatnubay sa atin. Lumapit na kayo sa Ama. Sabihin na ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. Maawa sana ang Ama na patuloy niyang pagpalain
ang bawat isa sa atin, mamalagi siya sa buhay natin. Tumayo kayo mga kapatid, at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Ginabayan mo kaming muli ng iyong mga aral. Biyaya sa buhay namin ang ikaw ay aming makilala. At ikaw ang aming pinaglilingkuran. At kami ang iyong inaasahan na laging magbigay lugod sa iyo. Sumunod sa iyong mga aral. Hindi ito tinanggap ng lahat ng tao. Ngunit kami, Ama, nasa amin ang pagpapalang ito. Higit sa anumang mahalagang bagay. Kaya naman, ito naman ang aming pinahaalagaan sa buhay na ito. Nagdanas kami ng maraming mga pagsubok. Itinakwil kami ng maraming mga kapatid. Ang iba sa kanila'y mga mahal namin sa buhay. Sinuong namin ang buhay na batbat ng kanubayan. Ngunit, Ama, nanatili kaming matatag sa paglilingkod sa iyo. Hindi namin pinabayaan ang ganitong mga pagsamba. Lalo namin pinatunayan ang pagsunod sa lahat ng iyong mga aral. Ilang beses kaming nasaktan. Maraming pagkakataon na kami nadapa. Ngunit, Ama, hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang aming Diyos na lumingap at sumaklolo sa amin. Ikaw ang naging lakas namin. Ikaw ang naging kaligayahan namin sa maraming kalubayan. O aming Ama, sa ganitong mga pagsamba, wala kaming pagtitipon na hindi ka namin nakapiling. Ikaw ang laging naawa sa amin. Nangangayo pa ang aming mga puso. Tanggapin mo kami lahat. At ngayon, bago kami maghiwa-hiwalay, iniahabilin na namin sa iyo ang aming buhay. Lalo ng kapakanan ng aming mga kaluluwa. Ama, huwag mo kami pagabit. Nakahanda pa kaming magtiis. Susunod kami sa iyo. Ikaw ang aming paglilingkuran. Ikaw ang bibigyan namin ng kasiyahan. Huwag mo lang kaming iwan, Ama, kahit saglit. Sa aming kalagayan, walang sumasaklulo sa amin. Sa'yo lang kami tumatakbo. Ikaw lang ang aming kalungan. Lagi mo kaming diringgin, magka kami nananalangin. Lagi mo kaming palalakasin magkalangin. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalo ng kapatid na Teddy. Ang mga nasa bilangguan, palayain mo na sila. Matagal-tagal na panahon na rin nagtitiis. Paawa ka po. Makapiling na sana nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kami bibitiwan, Panginoon. Sa dako paroon ang aming paglalakbay. Tulungan mo kaming masayang makapagtiis hanggang wakas.
Mamalagi kaming mananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik. Sama-sama kaming magmana ng buhay na walang hanggan. Ama, kunitain mo ang mga kabataan na nagsisikap para sa kanilang buhay. Pero Ama, sa iyo nanggagaling ang mabuting kinabukasan. Basbasan mo lahat ng mga anak na naririto. Dalawin mo sila. Lalo na pagka sila'y nag-iisa. Digin mo ang kanilang mga panalangin. Bigyan mo ng katuparan ng kanilang mga pangarap. Higit sa lahat, lagi mong dagdagan ng banal na takot sa iyo. Kailanman ay huwag hihiwalay sa iyo. Makapiling namin silang lahat sa bayang banal na iyong ipinangako. Tiwalang-tiwala kami, Ama, narinig mo aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.